Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pagunlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahin may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Hello, ma'am. Don't let me down. Okay, maraming salamat po. Ayan. Welcome po dito sa ating programa sa Kakampi Online, kapisanan ng pamag-anak ng migrante manggagarong Pilipino. At syempre po, nagpupugay po ako sa inyong lahat ng magandang araw po. Naku, malapit na ho ang ating Lenten season. At pasensya na po sa pamuno akala kasi wala na sila, no? Ngayon, nandiyan pa rin pala nagkatrabaho. Siguro kahapon na hindi lang ako makontak. Anyway, maraming salamat po sa buong pamunuan ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migrante manggagarong Pilipino. At nagpupugay rin po tayo sa ating producer, Ms. Penny Codemos, at sa lahat ng ating mga kaagapay dyan sa studio, si JR, si Chris, of course, si Riza, at si Kerizal, at of course, sa lahat ng mga taga-subaybay natin, maraming salamat po. Thank you so much din po dun sa mga feedback po na ating mga kasama, no, na talagang hindi tumitigil sa panonood at pakikinig ng ating programa sa Kakampi Online, na kung saan minsan sinasamahan din po tayo ni Prezi Lazaro, no? At salamat din sa media, no? Sa Mega Media o dito sa sinatawag na si Media Force. Yan. Sa ngalan po ni Atong Balatong at ni Professor Montalero. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po tayo sa Philippine Science Journalist. Ayan, kay Ma'am Estrella, of course, kay Terry Alpha. At sa lahat ng mga kaagapay po ng Sci-Journ, sila Rafi Rico, of course, President Lazaro and Company, no? Mga kaibigan, katatapos lang po ng ating inatinan sa Aberdeen Fort. Yan po ang Kilatis Media Forum hosted by Kit Lagare, no? Na ating pong pinasasalamatan dahil una-una tayo po naman regularly pong umaattend po tayo ng mga media forum para po sa dagdag kaalaman natin, no? Alam niyo, marami ho tayo mga flash news, no, na nakakatawa. At siyempre kanina po ay naging bisita po ng Kilatis Forum si Mr. Bong Oteiza, no, ng NBI, ang isang international security expert. Of course, yung mga kandidato, no,
na party list, no? Sa ngalan po ng One Guardian Movement at yung mga iba pang mga kaagapay yung sabi nga nila ito yung mga nais maglingkod, mga bagong mukha, no? Well, at nandun din po si Rolly Lakay Gonzalo, ang number 1 representative po ng Alyansa ng Media at Showbiz. Ayan. Well, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga friends, no? Na laging nagsasabi na sana po ay patuloy tayong magkaroon ng pagtitipon na tulad nito na kung saan ay ito po yung ating pinasasalamatan sa Twitwina, no? At sana po ito po naman isang pagmamalaki na rin na ating may tuturing dahil meron po tayong representante para naman sa mga OFW. Yan po ang OFW Family, number 4 po, yung OFW Family Party List. Ang first nominee po dyan ay si Ambassador Roy Signeres. Ayan. At alam niyo, itong mga ito ay talagang persigido na maiangat ang kalidad ng mga OFWs. Sa ngalan din po yan ng senatorial candidate na si Christian Signeres, no? At marami pa iba. Well, siguro mga kaibigan, ang tamang dahil malapit na ho ang eleksyon, malapit na ho yung ating mga, pasasalamat na rin po natin sa Panginoon dahil mukhang nagkakaroon na ho ng pagbabago itong ating mga kababayan sa pagkilapis ng mga iboboto, no? Tayo po naman naghahanga din ng kasaganahan para sa ating bansa. Of course, katahimikan, seguridad, no? Alam niyo, kailangan po ang ating bansa ay laging ligtas, no? Sa lahat ng kapahamakan, sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong merong self-interest, no? Tayo po naman ay nagpapasalamat dahil kahit paano ay napapaligiran po tayo ng mga tamang tao na meron hong sabi nga meron hong paraan ng pagtulong sa kapwa, no? Meron hong puso na gusto ay maglingkod. Kaya po pakiusap lang po natin mga kaibigan, ngayon pa lang po ilista na po natin ang mga taong nais nating iboto na nakakatiyak po tayo po ay magiging maayos na bansa, no? Sa pamamagitan po ng mga tamang leader na ating iboboto, of course, yan po ay may kaakibat na tamang pagpapala mula sa itaas, kung saan makakapili tayo ng mga tamang tao na siya pong dapat manungkulan sa atin. Minsan kasalanan na rin po ng iba nating mga kababayan kapag nakapaglukluk po tayo na hindi tamang tao. Pero dumarating yung panahon na minsan sinisisi po natin yung ating mga sarili dahil nga po naiboto natin si ganito, si ganyan na hindi pala tama, no? So siguro ho ngayon, kung sino man ho yung manalo at magkaroon ng pagkakataong maluklok, no, sa mga posisyon, siguro ang dapat po natin gawin ay suportahan na lang po natin. Sabi nga po ang pakikiisa ng bawat isa ay siya pong makapagpapaunlad sa ating bansa. Ang tamang pagsunod po sa batas, kagaya po ng trapiko na tinatawag po natin, no? Kapag may mga ganyang mga batas, ang batas trapiko, batas ng bansa, o kung ano-ano pa, dapat matutunan po tayong sumunod sa batas. Dahil kung tayo po ay marunong sumunod sa batas, yan naman po ay isang magandang ehemplo na may papakita po natin sa mga bata, no? Sa mga bagong henerasyon. Para sundin naman po tayo. Kagaya rin ng pagdidesisyon, no, para maging isang OFW. Hindi ho biro ang maging OFW. Pero bago natin may pagpatuloy ang ating usapin tungkol dyan, ay maghahandugo muna tayo ng awitin mula ho sa ating regular singer dito sa ating programang Juvie de Guzman presents Let's Talk on the Air. At sa ngalan pa rin ni Captain Rolando Durana, ating chairman of the board ng Anak Marino Search and Rescue Multipurpose Cooperative at ng Pinoy Pride Media Publishing Advertising Inc. Bibigay ko muna sa inyo ang awitin mula kay Ed Pinoso ng UK, London. Take it away! I believe for every drops of rain that falls, a flower grows.
I believe that somewhere in the darkness night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why I believe. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko.
Salamat po and welcome once again dito sa ating programa sa Kakampi Online, ang kapisanan ng mga kamag-anak na migranteng manggagawang Pilipino. At siyempre no, nakakatuwa at flooring kanina ni Kit Lagare na kung saan siya po ang host, no? Dahil of course, nagkaroon po ng mga current issues, usapin, no? Kung paano, no? Kung paano tayo mga OFWs ay makikinabang sa magandang pagpapala ng ating mga information campaign. Totoo yan, napaka-importante po kasi sa lahat na meron mo tayong mga information campaign na magagawa po para sa mga OFWs. Well, kanina nga nabanggit natin, ano yung mga dapat una nating isipin bilang isang OFW para po tayo po nag-isip, no? ng pagkakataon na tayo po naging bahagi ng OFW family, kailangan po isipin muna natin saan ba tayong bansa pupunta, no? Lagi po tayo makipag-transact sa mga limited ng mga agency, no? I-check po natin sa POEA kung sila po ay accredited ng POEA dahil mahirap po mapeke, no? Mahirap po kasi na kapag nalaman mong peke ka, nandun ka na sa labas ng bansa. Mas mahirap po yun. Di bali yung peke ka, hanggat nandito ka sa Pilipinas, at least pwede ka pang mag-react. Pero kung nasa ibang bansa ka na, medyo mahirap po yun. Yan po kasi minsan yung mga pagkakataon na mahirap po laging hindi natin pinaghandaan, no? Marami tayong mga kababayan na minsan isang linggo pa nga lang po ay gusto na nilang bumalik ng Pilipinas, okay? Well, marami yung mga, ngayon, mga pandaigdigang kwento, no? Na kung saan, gusto rin po natin talakayin, no? Yan yung mga ilang paalala lang po natin. Okay, ngayon naman po ay mula sa isang panulat, no? Sa magazine na Gumising, no? Kung paano magiging isang mabuting ama. Paano nga ba maging isang mabuting ama? Karamihan na ng mga viewers natin at listeners ay mga kalalakihan, no? Kung paano magiging isang mabuting ama, well, marami na sa tintong conclusion dahil alam naman ho natin, usually, ang mga lalaki po ay hindi talaga nagpapatalo yan sa mga kababaihan, no? Minsan na itatanong ng isang ama, saan ba ako nagkamali yan? Yan ang tanong na bumabagabag po sa isang ama na taga South Africa, no? Isa po ito sa mga ehemplo na ating pagtatalakayin ngayon. Ito po maaari nating kapulutan ng aral. Well, mga kaibigan, nagsikap siya ng gusto para maging isang mabuting ama. Pero sa tuwing maalala niya ang kanyang 19 na anyos na anak, na lalaki na nagrebelde sa kanya, naisip niya kung talaga bang naging mabuti siyang ama. Well, si Terry naman po ay taga-Espanya, no? Ay tila matagumpay sa pagpapalaki ng anak. Pero ito ang sinabi ng anak niya, si Andrew. Naalala ko noong bata ako, binabasahan ako ni Daddy, naglalaro kami, at ipinapasyal niya ako para magkasama kaming dalawa. Dahil sa kanya, nag-enjoy ako matuto ng mga bagay-bagay. Totoo, hindi madaling maging mabuting ama, pero may mga saligang simulain na makatutulong. Nakita ng maraming ama na nakikinabang sila at ang kanilang pamilya kapag sinusunod nila ang karunungan na nasa, alam niyo naman, kailangan meron tayong pinaniniwalaan, no? Pinaniniwalaan ng mga libro. Kung maaaring, man yung religion na meron kayo, yan, kailangan meron kayong direksyon. May pinaniniwalaan kayo. Well, mga kaibigan, tingnan natin ang ilang mga practical na payo mula sa inyong mga pinaniniwalaan na makakatulong, no, sa mga ama. Sabi nga, kailangan magkaroon ng panahon sa pamilya. Yan isa yun sa mga importante. Pero ikalagay ko, hindi lang naman ama, kahit yung mga ina, ganyan din ang dapat. Well, mga kaibigan, bilang isang ama, paano mo ipinakikita sa iyong mga anak na mahalaga sila sa iyo? Kailangan po tiyak na marami kang ginagawa para sa iyong mga anak, kasali na ang iyong mga pagsasakripisyo para paglaanan sila ng pagkain at maayos na tirahan. Hindi mo gagawin ang mga iyan kung hindi sila mahalaga sa iyo. Pero kung wala ka namang sapat na panahon para sa kanila, maaaring nga isipin na mas mahalaga sa iyo
ang ibang mga bagay gaya ng iyong trabaho, mga kaibigan, o libangan. Kailan dapat magsimulang magbigay ng panahon ang isang ama sa kanyang mga anak? Ang isang ina ay nakabubuo na ng ugnayan sa kanyang anak habang nasa sinapupunan pa ito. Mga 16 na linggo matapos maipagli, pwede na makalinig ang isang sanggol. Sa panahon ito, kahit ang ama ay pwede na rin bumuo ng ugnayan sa kanyang di pa naisisilang na anak. Pag tinunuli yung mga nagbubuntis, di ba? Kahit mga nasa tiyan pa o yung mga pinagbubuntis nila, meron kayong mga ilang mga magulang na kinakausap nila ang nasa tiyan. At sa tula ko, pag gumalago ang tiyan na isang buntis, ibig sabihin nagre-responso yung anak na nandun sa loob. Pwede niyang pakinggan ang tibok ng puso nito, damhin ang pagsipa nito, kausapin ito, at kantahan ito. Ayan. Yan yung mga ilang bahagi po ng ating usapin kung paano maging isang mabuting ama. Okay, sa susunod naman po ay bigyan natin ng awitin ho mula sa ano po, ito sa Al-Khobar, Saudi Arabia naman, Chris. Bigyan natin awitin na handog natin sa kanyang mga friends, sa kanyang family, sa mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang awitin na mula sa Al-Khobar, Saudi Arabia, of course mula kay Aris Ilieza Navarro. Take it away. Sa puso mo, nais kong malaman mo, pagmamahal ko ay di magbabago. Naghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako. Pangako,
Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako. Pangako. Don't let me down. Don't let Muli po, nagbabalik po ako ang inyong coach Julie D. Guzman sa alam po na ating programa sa Kakampi Online, ang kapisanan ng mga kamag-anak ng migrante magagawang Pilipino. At binabati ko po si MJ D. Guzman at saka yung kanyang girlfriend. Hello sa inyo. Ako nga si Joy at ang kanyang mga tagahanga. Ayan. At si Kuya Manny, ang kanyang mga tagahanga rin. Yan. Ito po, artista po ito, si Manny Barrios. At si Joy Lesoko. Ayan. Sila po yung mga kaibigan po natin na minsan po ay nakakaagapay po natin. Alam niyo mga kaibigan, kanina na pag-uusapan po natin kung paano ang maging mabuting ama. Ayan. Okay. Well, nakakatuwa po kasi, na noong panahon nyo kasi, sabihin ng mga ilang kwento, mga kwento ng ating mga eksperto, yung mga matatanda na po, gaya po ng mga 70 years old and above. Kagaya ng lola ko naman 86 years old na po yun noon bago siya pumanaw. Nakwento po yan sa akin na ang mga ama daw ay nagtuturo sa kanilang mga anak. Hinihimok ang mga ama na laging magbigay ng panahon sa kanilang mga anak, gaya ng ipinapakita ng ilang mga nakatatanda. Ang mga salitang ito ay iniutos po para sa sabi nga po mapapasayang puso, at hikintarin mo yun sa iyong mga anak at sasalitain mo yun kapag nakaupo ka sa iyong bahay at kapag naglalakad ka sa daan at kapag nakahiga ka at kapag bumabangon ka, laging ganun ngayon mga kaibigan, para maging mabuting tagapakinig naman, ito yung mga technique, para maging mabuting tagapakinig, para maging mahusay sa pakikipag-usap sa iyong mga anak, dapat marunong kang makinig. Huwag kang magalit kagad. Ayan, minsan hindi rin tama na nagagalit ka agad kung di pa natin pinapakinggan. Kailangan mo matutuhang makinig nang hindi nagagalit agad. Diba? Ang galing, Kung iniisip ng mga anak mo na magagalit ka agad at maghuhusga ka agad, hindi sila magkakalakas ng loob na sabihin ang kanilang niloloob. Tama yung Kuya Manny, di ba? Oo. Pero kung pakikinggan mo sila ng mahinahon, may pakikita mong talagang may malasakit ka sa kanila at mas malawang na magkwento sila sa iyo na kanilang iniisip at nadarama, well, yan ho ang tama. Ang practical na karunungan mula sa iyong mga lolo at lola ay mapapatunayang kapakipakinabang sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, sinasabi ng lolo mo na ang bawat tao ay dapat maging matulin. Matulin o mabilis sa pakikinig. Mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkapuot. Dapat po sinusunod ng mga ama ang simulang ito ng Biblia at nagiging mas mahusay sila sa pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Ayan. So, yun po yung mga ilang natin, kaalaman natin na dapat po natin kailangan lagi natin sa puso, para at least hindi po tayo nagkakaroon ng mga anak na pasaway, Minsan kasi dahil nga sa walang komunikasyon, walang pag-aaluga, walang pag-alalay, nagkakaroon tayo ng mga anak na naliligaw ng landas at nagkakaroon ng maling barkada na yung tayo nakakapagbilit sa kanila ng masama.
Kaya mga kaibigan, kailangan magbigay ng maibiging disiplina at komendasyon. Kahit nadidismaya ka o nagalit, kailangan pa rin madama ng anak mo na mahal mo siya at gusto mo siyang mapabuti, kaya mo siya dinidisiplina. Kasali sa disiplina ang pagpapayo, pagtutulid, pagtuturo at pagpaparusa kung kailangan. Pero dyan, mas epektibo ang disiplina kapag laging pinapupurihan ng ama ang kanyang mga anak. Ayon sa mga kawikaan ho, gaya ng mga mansanas na ginto, sa mga inukit na tilak, ang salitang binigkas ng tamang panahon. Yan. Ang pagbibigay ng komendasyon ay tumutulong sa mga anak na makapaglinang ng mabuting personalidad. Nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ang mga anak kapag pinahalagahan sila, kapag ang ama ay humahanap ng mga pagkakataon para magbigay ng komendasyon. Tutulong ito sa mga anak na magkaroon ng kumpiyansa at magsikap na gawin lagi kung ano ang tama. Sabi nga po, kayong mga ama, huwag ninyong lamutin ang inyong mga anak upang hindi sila masilaan ng loob. Ayan. Yun yung mga ilang dapat sila natin isipin. Be an inspiring person, no? Well, siyempre po, kung kayo po ay magiging mabuting ama, kailangan po ay maging mabuti rin kayong asawa. Ang pakikituwa ng ama sa kanyang asawa ay tiyak na may epekto sa mga anak. Ganito ang sabi ng isang guro ng mga eksperto tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Ang isa sa pinakamagandang magagawa ng ama para sa kanyang mga anak ay ang igalang ang kanilang ina. Kung may paggalang sa isa't isang ama at ina at nakikita ito ng mga anak, nagiging maligaya at panatag ang mga anak. The importance of fathers in the healthy development of children. Yan. Yung mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyong asawang babae. Ibigin din ang bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae dahil ang ginagawa niya sa kanyang sarili. Yan yung dapat natin isipin, mga kaibigan. At of course, ang payo po ng mga eksperto na dapat ang mga ama na may tauntin na pag-ibig sa dakilang wika ay makapagbibigay din po na napakahalagang pamana sa kanyang mga anak sa malapit na kaugnayan sa kanilang makalangit na ama. Matapos ang ilang dekada ng pagpapagal, sabi nga po para mapalaki ang 6 na anak, minsan mo nakatanggap po ang ama ng isang maigling liha mula sa isa niyang anak na babae. Sabi nga po, mahal kong ama, gusto ko po kayong pasalamatan dahil tinutuloyan niyo akong mahalin ang dakilang lumika at ang aking kapwa at ang sarili ko. Ang isang maging mabuting tao ay ipinakita niyo na mahal niyo ang dakilang lumika na talagang nagmamalasakit kayo sa akin. Salamat sa iyo, Ama, dahil pangunahin ang dakilang lumika sa inyong buhay at inuturi mo kaming mga anak mo na regalo mula sa itaas. So yun po mga kaibigan, yung mga mga paalala natin na sana po para tuloy-tuloy yung ating blessing, no? Tuloy-tuloy yung magagandang pagpapala natin. Magkaroon tayo ng tamang direksyon para sa ating kapwa. Okay, muli, kung meron pa tayong nakareading awitin dyan, Chris, bigay lang natin ang isa pang awitin mula kay Aris Villeza Navarro ng Al-Kubar, Saudi Arabia, at siyempre, ng ilang pang paalala mula sa ating himpilan. Salamat po at magbabalik po ako. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang
ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Lagi kitang tinatanaw Naman nakikiusap ka lang Aking sinusubaybayan Binabantayan Araw-gabi ako'y saksi Sa bawat luha at gabi Mahirap ang iyong tinadala Ay nadarama Kung nalalaman mo lamang Na ako'y nag-aabang ng pag-ibig mo Kung mamahalin mo lang ako Langit ang ibibigay sa'yo Di ka na kailan muling luluha pa Pangako ko sa'yo Kung mamahalin mo lang ako Hindi ka na makakaba Sa puso ko ika'y nag-iisa Kung mamahalin mo lang ako Lagi akong nakatingin Naghihintay na mapansin Kahit isang sugat man lang May tatanggapin Hanggang kailan magdurusa Nakita ka sa piling niya Hanggang kailan pagkamastan Ika'y masaktan Sana ay nalalaman mo Na may nagmamahal sa'yo Ito lang ako Kung mamahalin mo lang ako Langit ang ibibigay sa'yo Di ka na kailan muling luluha pa Pangako ko sa'yo Kung mamahalin mo lang ako Di ka na mananatan Sa puso ko ika'y isa Kung mamahalin mo lang ako Kung mamahalin mo lang ako Langit ang ibibigay sa'yo Di ka na kailan muling luluha pa
Okay, para kay Marites o Ocampo. Thank you so much sa'yo, para sa'yo. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Maraming salamat po. Pero na lang ho tayo 15 minuto bago magpaalam. Ayan. Salamat po sa pamunuan ng Kakampi Online, ang kapitan ng mga kamag-anak na migranteng Pilipino. Kami po ay regular na mapapanood at mapapakinggan po ninyo sa Kakampi Online sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Yan, double M po yan. At syempre mga kaibigan, yan po namang grupo po natin ay meron yung kinalaman halos lahat sa OFW and family. At syempre, ang tabihanan niyo rin po ako, magkakaroon po ako ng mga future shows sa ngalan po ng pamilyang OFW, sa ngalan po ni George Ariola, no? At ako po ang magiging regular host niya sa kanyang pamilyang OFW and family, no? At ito po naman, kita niya, pamilya na, family pa. Kasi po, nagbabalak po ang pamunuan ng pamilyang OFW at ang OFW family na magsama po dahil meron po silang iisang adhikain, no? Nakakatuwa po kasi recently, last week po ay nasa pamilyang OFW po tayo sa event po nila na ginanap dyan sa Philippines Training Center. Yan. At of course, maraming salamat po pala dun sa ating mga regular singer, si Ed Tinoso at si Aris Villada Navarro mula sa bansang UK, London at Al-Khobar, Saudi Arabia. Okay? Okay, mga kaibigan, isa na lang po ang ating nais ibigay po sa inyo na mga paalala po, no? Sabi nga po, lagi sinasabi, no? Ang paalala po ay gamot sa mga taong nakakalimot. Sabi nga po, yan, di ba? Pag nakalimot ka, kailangan meron taong magpaalala sa iyo para maalala mo. Well, mga kaibigan, yun nga po mga sinasabi po na ilan natin mga eksperto, nakakatuwa po at alam nyo naman, isa ho si Kit Lagares at si Phil Nicodemus sa mga veterano, no? Mga veteranong anchor, yan, mga broadcast journalists, no? Na matutunghayan po natin sa sirkulasyon. At sila po ay isa sa mga iniidolo din nating tao, no? Na nakakatuwa kasi kahit paano sa pamamagitan po nila ay marami po tayong napupulot na magagandang aral na ating po namang pinagmamalaki saan dako man ang mundo tayo pumaroon, no? At of course, yan, siguro po may mga dapat lang po tayong tandaan na sa pagtatakda ng mga patakaran para sa mga anak na teenager. Ayan. May mga anak na ho pa kayong teenager. Minsan ho kasi may mga teenager po na naliligaw ng landas na dapat po ay lagi po nating binabantayan. Ang hamon po dyan, mga kaibigan, ang sabi ng anak mong teenager, no? Minsan, marinig mo ito, napaka-strict mo. Ayan, yung sabi nila yan. Pero para sa iyo, pinaprotektahan mo lang siya. Minsan nga, yung mga magulang, ganyan di ba? Masyado lang hinihigpitan yung mga anak nila. Kaya yung mga anak naman, akala naman nila, napaka-sama na ng ugali mo. Dahil sa yung ginagawa, ay hindi nila nakikita yung kabutihang ginagawa mo. Ang sabi natin lagi, no, bilang isang magulang, kung hindi ako maghihigpit, siyempre, iniisip mo, mapapahamak lang siya. Ayan, totoo yan. Well, pwede kang magtakda ng makatuyang mga patakaran para sa iyong mga anak na teenager, pero kailangan mo munang maunawaan kung bakit siya naiinis sa mga patakaran ginagawa mo. Minsan kasi hindi natin mabasa yung ugali ng mga kabataan ngayon. Minsan kung kausapin na tayo para bang
bilang isang magulang o kausapin tayo ng mga anak natin, ang feeling nila kasi edad mo lang sila. Minsan nakakalimutan na nila ang mga salitang magagalang, no? Na minsan, hindi naman nila sinasadya, pero nagiging ganun ang tumbok. Kung bakit ito nangyayari? Ito na yung mga ilang maling akala. Ang lahat ng teenager ay sumusuway sa mga patakaran. Bahagi ito ng pagiging teenager. Ang totoo, malalayang magrebelde ang isang teenager kung ang mga magulang ay magtatakda ng makatulirang, mga patakaran at ipakikipag-usap, no, ang mga ito sa kanya. Dito man may ilang dahilan kung bakit nagre-rebelde ang anak, baka masisirin ang mga magulang kapag ang mga patakaran ibibigay nila ay hindi makapilan o hindi angkop sa edad ng kanilang anak. Sa alang-alang ang mga sumusunod, hindi makatuwiran. Kapag basta na lang gumagawa ng patakaran ang mga magulang nang hindi ito ipinakikipag-usap sa anak, ang mga patakaran ay nagiging paghihigpit. Sa halip na proteksyon, ang nagiging resulta, baka palihim siyang gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng kanyang mga magulang. Well, mga kaibigan, hindi na angkop sa edad sa isang bata. Sapat na sabihin dahil yan ang sinabi ko, pero ang mga kabataan ay humingi na ng paliwanag. Total darating ang panahon na ang mga anak mong teenager ay magsasarili at gagawa ng mabibigat na desisyon. Mabuti ngayon pa lang, habang nasa puder mo pa siya, ay matuto na siyang makipagkatuwiran at magpasya ng tama. Pero anong gagawin mo kung lagi na lang nalinis ang iyong anak na teenager sa mga patakarang ibinibigay mo, no? Medyo mabigat na yun. At syempre, ang pwede mo na lang gawin, una, tandaan na kailangan ng mga teenager ng limitasyon at gusto nila yun, hindi man nila aminin. Kaya magtakda ng mga patakaran at tiyakin na iintindihan yun ng anak mo, teenager. Kapag malinaw na sa mga kabataan na binibigay ng limitasyon at alam nila kailangan nila ng patnubay na magulang, kaya mas malamang na hindi sila gagawa ng mali. Nasabi ng mga ilang eksperto, no? Kapag wala itinak ng patakaran, ang mga magulang mo kasi, iniisip ng mga anak na wala silang malasakit. Kung ganyan ang sitwasyon, tiyak na magre-rebelde ang mga anak. Wala yung mga kaibigan, yan po yung mga ilang paalala lang po natin, no, na ipinagkakalog natin sa lahat na ating mga taga-subaybay. At of course, magpapalit ko bukas, same time, same place, dito sa ating programang GVD1% Let's Talk on the Air. Sa ngalan po na ating ng pamunuan, ang kakampi online. At siyempre, sa ngalan aking partner, Captain Rolando Durana. Ito po si Julie Guzman. Maraming salamat po. And I love you all. Bye! Let's Talk on the Air.